OFWs, hawak ba ng employer ninyo ang inyong mga passports? If so, mali yun, bawal, maling mali. So, matagal ng problema ito, no? Issue na dekada nang tinitiis ng maraming OFWs through the years, no? So, welcome uli sa Bayani ng Lahi. Ako po si Kuya Bobet. So, pag-usapan natin ang issue na ito. Usually, lalo na yung mga bumabiyahe sa Middle East, alam to na pagdating pa lang sa airport ay may sasalubong na sa'yo, kukunin yung passport mo for safekeeping, sila magtatago for the duration of your stay, lagi sila may hawak nun hanggang pauwi ka na. Pero masama yon, mali yon, and delikado para sa atin ng mga OFWs. What if biglang may mangyari? No? What if biglang magkagulo yung bansa nila and then magkagulo-gulo na, bahala na. So, hindi mo hawak yung passport mo, paano ka uuwi? No? For one thing, yun. Aside from being a valid identification. Ngayon, ang sinasabi ng employers ay for safekeeping, pero ang totoo nun ay para mahawakan, no? Parang naka-hostage yung passport mo para hindi ka pwedeng tumakbo. Iniisip nila baka tumakbo ka or kung gumawa ng problema yung mga OFWs. Pero yun nga, dekada ng problema ito and common knowledge ito, pero hindi nagagawa ng solusyon. No? Ano bang dapat natin gawin tungkol dito? Kasi, namatay yung laptop. Kasi, hindi fair dahil batas nga natin yun. Batas ng Pilipinas yun na ang pwede lang humawak ng passport natin ay ang ating gobyerno at tayo mismo. No? For some time, pwedeng hawakan ng kung sino man mga magpa-process ng mga dokumento natin, pero still, isosoli yun sa personal na may-ari ng passports. So, bawal yun, no? I-search nyo na lang kung saan yung batas na yun, kung anong tawag sa batas na yun, pakicheck na lang, no? Patulong na lang. So, ang nangyayari is, since hawak ng mga employers yung passport, kung sakali mang may mangyaring pang-aabuso, walang magawa yung OFW. Hindi makalaban, hindi makaalis. Minsan kailangan mong tumakas no? Dahil sa, halimbawa, ginagawan ka na ng masama, sinasaktan na yung ibang OFWs or hindi na fair yung usapin. Iba yung kontrata, iba yung totoong nangyayari pagdating mo na doon. Common na common yan, lalo na pagdating sa day off. No. So, ang tanong, sino ba ang dapat tawagan? Ang dapat hingan ng tulong? Ito kasi yan. Sa amin, no? Sa personal experience ko, syempre, nung mga unang alis ko, that was 1991, Singapore, pagdating doon, yun, the usual. Kinulag yung passport, sila may hawak. Hindi ko alam yung batas eh. Bata pa lang ako noon. Tatanga-tanga. So, okay lang. Pamayag lang ako. Inisip ko, ganun talaga. And then later on, nalaman ko, bawal talaga. Pero nung pumunta naman kami, halimbawa sa Bahrain, ganun pa rin. Hawak pa rin nila yung passports. And then later on, nag-demand na kami na, teka lang, mali ito dahil according sa batas, ay dapat kami ang may hawak ng sarili naming passports. Pero still, hindi lahat ng tao pwedeng gawin yon kahit kami nag-aalanganin. Kasi mahirap magkakaroon kasi ng conflict. 'Di ba? Alam niyo to, alam niyo yung sinasabi ko. Halimbawa, alam natin na bawal ang passport na hawakan nila or safekeeping nila kuno. And alam natin na batas yon. Pero still, either nahihiya tayo or natatakot tayong hingin yung passport natin na karapatan naman natin dahil magkakaroon ng conflict dun sa may employer. Actually, minsan yung mga ibang employers, hindi naman sila masamang tao. No? Parang naging practice na lang nila na ganun ang ginagawa. Nahawakan nila yung passports. So, yun yung ina-avoid ng mga OFWs, di ba? So, yung mga bumabiyahe dyan, alam niyo yung sinasabi ko, di ba? Parang i-confront mo ba yung employer mo, sabihin, hey, yung passport ko, give me my passport. Ako may right dyan according to the laws. Diba? So, ang fear natin ay magkakaroon tayo ng conflict with our employers. And malamang, niisip natin ako, baka hindi na ako i-renew nito dahil medyo demanding ako. No? The usual na isip ng mga OFWs, lalo na yung mga
bago pa lang umalis. Siyempre, nandun yung hiya, nandun yung takot, nandun yung Pilipino tayo, likha tayong mabait. Pagdating sa mga ganyan, kung alam naman natin na, kung nakikita naman natin na wala naman talaga masamang nangyari, hawak lang naman nila, papabayaan lang natin, which is ganun din nangyari sa amin. So ano yung dapat na solusyon? Siyempre lahat naman yan may solusyon, no? Pero yun lang nga, walang gumagawa. Ito yung sarili ko lang opinion, no, na solusyon. Dapat may maging middleman, which is yung government natin. Hindi dapat yung employee mismo ang hihingi ng passport niya doon sa employer. Pwedeng gawing requirement na halimbawa, dumating mga OFWs. Pagdating doon, yung employer mismo, no, siya mismo ang gagawa ng paraan para kunin ng passport or samahan yung employee niya pumunta sa embassy or sa isang ano ba tawag doon, agent or agency, kung sino man nagpadala doon, and iso-surrender yung passports and then bibigyan ng receipt na yung employer na yon ay sinurrender na yung passports ng kanyang employee o employees. So, naging official. Pag ginawa yun, wala nang need para do sa empleyado, para sa OFWs na i-confront ang kanilang mga employers para hingin ang kanilang passport. Dahil nga batas na no? Kumbaga magiging part na siya ng proseso. Sige, dumating na yung yung hinire mong tao. O ano yung susunod na gagawin? Either samahan mo siya or ipasubmit mo sa kanya yung passport nila sa embassy or sa agency. And then after a while, paprocess kunyari ng embassy natin or what, and then ibibigay na dun sa employees. No? Parang hindi naman siguro ganun kahirap yan. Parang dadagdagan mo lang naman yung proseso ng mga employers, no? Di ba? Dadagdagan mo lang ng konti para maging safe and ang mga OFWs, and at the same time, maiwasan din yung conflicts. Kasi tulad ng sabi ko, hindi naman lahat ng employers masasamang tao. Marami rin mababait. I'm sure maraming OFWs dyan na magandang relasyon sa kanilang employers. Pero, hawak pa rin nila yung passport dahil nga nakagawian na. No? Parang yun na yung naging normal. Pero kung may mamamagitan, yun pala yung tawag ko, may mamamagitan tulad ng Philippine government. Nandun naman sila, no? And then, gagawin lang additional requirement process, no? Para sa hiring. Okay, submit mo sa mga employees mo yung kanilang passports, mawawala na yung conflict and magiging masusunod yung tamang batas, which is hawak dapat ng employees yung kanilang passports. And magiging safe din yung mga OFWs dahil in case, no, wag naman sana, in case may mangyaring kung ano man, hawak nila ang kanilang passport, no? Kung sakali mang kailanganin nila yan, kung magkagulo man ang isang lugar. Palagay niyo. Suggestions?